Hi guys! Yan. Ngayon naman ay kokomentuhan natin itong sinabi ni Sarah Mau na ina-appoint daw niya ang sarili niya as designated survivor. Take note mga kaibigan, sobra ba namang kapal ng mukha at talagang walang delikadesa na siya na mismo nag-a-appoint sa sarili niya as designated survivor? Unang-una sa lahat mga kaibigan, bakit niya gagawin yun? Siya ang Vice President of the Philippines. Natural lang na kapag merong nangyari sa Pangulo, ay siya talaga yung magiging Pangulo ng Pilipinas. Diba? Yan naman ang batas natin eh. Presidente, Vice President, Senate President, House Speaker. Yan ang sa pagkakaalam ko yan yung ranking. So mga kaibigan, kaduda-duda ang kanyang statement na parang talagang merong pananakot. Tapos ayaw niyang umattend sa SONA? Dahil ba sa ina-appoint niya ang kanyang sarili as designated survivor? Dahil ba sa alam niya na merong gagawin na terrorism sa SONA? Sino yung mga nagbabantang yun? At bakit tila alam niya na merong mangyayari na hindi maganda sa SONA? Kasi nilalayo na niya ang sarili niya eh. Hindi siya a-attend. Para nga naman, ligtas siya at siya yung designated survivor na sinasabi niya. So mga kaibigan, naalala ko tuloy yung statement ni Digong doon sa kanyang press con nung siya ay tinanong na sinabi ni Digong mga kaibigan na gusto daw niya ay magtrabaho daw si Marcos. Yun sabi niya, magtrabaho ka. Sabi ni Digong na sana daw ay matapos ni PBBM ang kanyang termino na buhay siya. Nakakaduda, hindi ba? Bakit mo sasabihin yun na sana matapos si PBBM ang kanyang termino na buhay siya? Samantalang tingnan nyo naman, mas bata pa nga ang presidente kaysa kanya. 66 lang ang Pangulo ng Pilipinas. Healthy, alive and kicking pagkatapos sasabihin mo na sana matapos niya ang kanyang termino na buhay siya. Sabi ko nga sa inyo guys, merong dito, may naaamoy ako dito na hindi maganda dito sa mga Dutertes. Pagkatapos ngayon, dinagdagan pa ni Fiona na ina-appoint niya ang sarili niya as designated survivor na hindi siya a-attend ng SONA. At mga kaibigan, sa pagkaka-recall ko nung napanood ko yung News 5, mga kaibigan, I think kahapon, sa pagkaka-recall ko, kung tama yung aking memory, mga kaibigan, ang narinig ko doon sa isang Duterte na opisyales, ang sinabi niya, paganda rin niya na hindi dadalo, at least makakasiguro na meron pang magiging Pangulo ang Pilipinas. Anong ibig sabihin yan? Maganda na hindi dadalo si Sara Duterte. At least ligtas siya at makakasiguro na merong hahalili na Pangulo ng Pilipinas. Di ba? Kung ating i-connect tayo, mga pinagsasabi nila doon sa mga sinabi ni Digong, sinabi ni Fiona, at doon sa sinabi ni Baste, doon sa kanilang rally sa Davao, sa Mautog, ang sabi ni Baste, mga guys, bago daw matulog si PBBM sa gabi, ay isipin niya kung ano yung nangyari sa mga Romanov at sa kay Mussolini. Di ba yun ay isang malaking pagbabanta? Ang ibig sabihin nun, assassination. Sila ay ichuchugi. Di ba? Ang nangyari kay Mussolini sa mga Romanov. Guys, i-connect nyo yung dots. I-connect nyo yung mga statement. Baste, Duterte, at saka yung Duterte na opisyales na napanood ko kahapon, News 5, at saka dito kay Sara Duterte. Connect nyo yung kanilang mga sinasabi. At sa mga sinasabi ng mga DDS na magkakaroon daw tayo ng bagong Pangulo, na mawawala na daw si PBBM. Yan di ba ang naratibo ng mga DDS? At saka ng kanilang mga vloggers. So connect the dots mga guys. Hindi tayo bobo, hindi tayo mga tanga. Para hindi natin maintindihan kung ano ang ibig nilang sabihin. So, mga DD sheets, eto diretsahang tanong, papatayin niyo ba ang aming Pangulong Bongbong Marcos? Subukan niyo. Magkakaalaman tayo sa ating Pangulo. Sinasuggest ko na mag-appoint na po kayo ng designated survivor at
mahal na Pangulo, wag nyo pong i-appoint si Sara Duterte. Mag-appoint po kayo ng ibang personalidad. Yung karapat dapat. Kasi mga kaibigan, alam na natin yung mga pinaplano nila no? So, siguro, dapat na talagang mag-appoint ang Pangulo ng talagang magiging kahalili niya just in case na merong mga mangyari na hindi maganda, no? At wag na wag i-appoint si Sara Duterte. At guys, no? Sana paimbestigahan ito. Paimbestigahan kasi malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw pag kinokonekta natin ang dots, mga kaibigan, statement ni Baste, statement ni Digong, statement ni Piona, statement ng mga DD Sheets ng mga supporters at statement ng mga DDS vlogger. Iisa ang sinasabi. Iisa ang tinutumbok. Guys, elimination. Gusto nilang i-eliminate ang ating Pangulo ng Pilipinas. Gusto nilang ang Pangulo nang sa ganon maiupo nila ang kanilang tuta, Sara Duterte.